Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Compassion, long life, and abundant livelihood, and redemption from the poor, dear Father who is in heaven, and say Amen. Amen! Matapos ang kanyang mahabang paglalakbay, nagbalik loob muli si Mike at naging isang Jewish Messianic teacher. Sa ganda at laki ng bahay niya, abay, sino mag-aakalang ang rock legend pala mismo ang naglilinis ng kanyang sariling bahay? Marami na kaming naging katulong. Di marunong magtrabaho eh. Kaya napilitan kaming alisin na lang yon. Kami na lang lahat. Habang nasa abroad, nagkaroon si Mike ng isa pang pagsubok na nakapagpabago sa kanyang buhay. Inside, yung fear na yon, extreme eh. Extreme yung fear na nasa loob po na hindi kakayanan naman tao eh. Did you go and get Tinitiis ko lang. professional help? Wala, hindi na. Hindi ka nagpa-psychiatrist Hindi na. or... Kasi hindi ako naniwala eh. Oh. Parang dumadating na sa akin, merong nagsasalita sa akin within me. Uy, iba na yun, oh. Wala, pero... Ikaw talaga, oh. Hindi, Iba hindi. na yun kung meron nagsasalita. Oh, yeah, okay yun. Kung titignan mo lang ang kanyang beret, ang kanyang leather outfit at Steinberger electric guitar, hindi mo aakalaing si Michael Mike Hanupol pala ay isang dating seminarista. Anak ng parehong guro, matagal din bago niya nahanap ang kanyang sarili sa mundo ng musika. Ngayong gabi, bisitahin natin ang tinaguriang Jeff Rocks ng Pinoy Rock, si Mike Hanupol, dito sa Powerhouse. Dito sa Antipolo matatagpuan ang bahay ni Mike Hanupol. Sa lawak nitong 240 square meters, bago pa man pumasok, mapapansin agad ang isang mesusa. Isang bagay na nagpapaalala sa presensya ng Panginoon na madalas makita sa mga Jewish houses. Kamusta po? Hello! Powerhouse! Mabuti. Thank you so much for Okay, granting us thank you this for coming request. also. Thank you. Wow, very Beautiful nice. house. Well, that's God's creation, not me. Okay. Sino po ang nag-interior? Si Mrs. talaga actually ang nag-guide sa architect. May architect. May architect. May architect, of course. Pero ginaguide na niya. kung ano Itong yun. gagawin, ganito ang gawin mo. Pero but ikaw, meron ka bang specific na instruction na gusto ko Hindi. high ceiling? Wala. Kaninong wala. specification yan? Lahat sa kanya yan. Kasi nung gawa na nga ito nung dumating ako eh. You were where were you nung ginagawa Sa New ito? York. In New York, New York. working in New York. Working in New York. Katas ng Big Apple to. Di ba? Ang ganda ng ceiling Yeah. niya, oh. Pagkapasok, mapapansin agad ang pagkamaaliwalas ng bahay. Ang tema nito, Mediterranean. Kaya naman mga kulay na makikita sa beach ang ginamit dito. Mayroon ding isang globe sa kanilang sala na gawa pa raw sa brass. And you have beautiful paintings. Yes. Ano ito? Given by friends, By painters also. Yeah, yun naman si Mrs. tsaka si And yung your anak ko. one and only, Si Michelle, yes. Yummy. Yes, Si Yummy. Yummy. So how did you feel? So nasa New York ka, kayod pagdating mo ng Pilipinas. May bahay ka na? Itong dinatnan mo. How did that feel for you? It did not shock me. It did not shock you, Wala. but were you happy? Did you appreciate it? Did you... Appreciate, of course. Siyempre. Appreciation nandun. Okay, Oo. pero it was given because
Kasi ibang spiritual ano ko eh. Aha, Ang oo nga. outlook ko, ang point of Yes, view. oo, correct. That's why I tingin ko, want to know. Yeah, this is a spiritual thing na hindi naman ako nag-request. I did not pray for it. Hindi naman kalayuan sa sala, makikita ang isang kakaibang painting ni Eduardo Torda. And then we go here Yes. to, let me see. This is a painting by Torda. Yes, one of my members in the One of your congregation. members. Yes. In the- Yes. So ito regalo pala sa iyo. Yes, ano yan eh, rooster. Rooster? It's a rooster. Asan? Turo mo nga. Hindi ako, well- pasensya na, hindi ako masyadong Well, abstract na siya eh. Abstract Pero na, okay. makikita mo naman ang shape niya, mayroong rooster. Ang message niya, the rooster is the one given by God for us to distinguish between day and night. Di ba tumitilaog sila? Tilaok sa madaling araw. Yung tilaog na yan, sinasabihan tayo na, oy, umaga na. Ayan. Bangon na kayong lahat. Bangon na lahat. Manalangin na kayo sa Pagdating Panginoon. sa gabi, ganun din. Tilaog din siya. Oy, gabi na. Pahinga Uwi na na kayo. Tulog na kayo. Pero nga naman, ano. Tubong Leyte ang pamilya Hanopon at itong si Michael o Mike ay pangatlo sa 10 magkakapatid. Pero madami kayong magkakapatid eh, di ba? 10. Oo, hindi 10. 10. -1 na, of course. Pero how was life then? Na 10 kayong magkakapatid. Public Yes. school teachers ang dalawa mo ang mga magulang. Of course. How is that? Yes. I cannot imagine nga how they were able to survive. Kasi ikaw isa lang ang anak mo eh, di ba? Yes, okay. Oo. Eto, Yes. 10 and you come from a family of 10 Well, children. I think during those times, most of the families are big, no? During- Maraming anak talaga. Family, so during those sige, times- describe mo sa amin ng one meal. Paano Okay. yun? Kainan, tanghalian, hapunan, 10 ang anak. Of course. Paano? Yes. Unang-una, maliliit lang kami. Maliliit lang yung bibig, di ba? Kaya palagi ko naisip ko, kaya nila yan. Oo. Pero pagdating na high school, college, doon na paano na? doon na kami Paano na? nakaramdam ng pagkain okay pa rin. Sa damit okay pa rin. Oo. Pero wala nga lang garnacha, walang luho, walang sobra doon. Sabihin. Okay, Wala. oo. Gusto kong gano'n. Hindi pwede. Ganon. Pero pagdating doon sa matrikula, doon ka na Anak ko! doon ka na makakaramdam ng Paano? promissory note. Promissory note. Okay. Sa kanyang murang edad, namulat daw agad si Mike sa mundo ng musika. Mark, totoo ba yun na 9 years old ka pa lang, nagtayo ka na ng banda sa eskwelahan? Di ko ma-imagine eh. Paano yun? Ang liliit pa ninyo. O, paano humawak ng gitara? Paano hahawak ng drums? How did that Well, happen? actually, totoo to, 4 to 5 years old pa lang ako. Siguro grade 2, ganun. Aha. Nagpunta yung bisita ng father ko sa probinsya, Southern Leyte. At kasi mga parents ko, teacher sila. Meron silang inimbita na galing sa Hawaii na musician at ang dinemonstrate niya, Hawaiian guitar. First time ako nakakita ganda na string yun. instrument na nakahiga. Nakahiga, hindi ginaganon. Hindi ginaganon. Sabi ko, anong klase ito? Oo. Natawa. Ang ganda niya na. Sabi, okay, tapos nawanga ako sa sound. Ang ganda. Yan. Maliit ka pa, na-impressed Of course, ka na, ha? na-impressed na ako, lakas. With that music instrument, Yes, no? ang lakas. Ang lakas ng Really? inclination ko doon. Oo. Tapos nung umalis siya, natatak na sa utak ko yun. But where did you get that? Bakit? Saan mo nakuha yun? Actually, Growing up? ang father ko, siya orchestra leader siya eh. Band leader siya sa orchestra. Okay. Mother ko kumakanta. Lola ko, kinakantahan ako. Maliit pa raw ako. Pinapatulog ako ng kanta niya at saka gitara. Pati lola nagigitara? Nagigitara ang lola. Oo, biro nga. Bagamat nahilig na sa musika, may iba palang plano para kay Mike ang ama niya. Ay, paano ka naman napunta sa seminaryo? Ito. Ay, ito, high school time. Oh, Panahon ng high school. From grade school, kasi ang source ng problem, nandito sa grade school. Sa grade school parang grade 4, grade 5, grade 6, meron na akong kumbatsero nga. Oo nga, kumbatsero Wala, nga. hindi ako nag-aaral. Ay, hindi nag-aaral, talagang kanta lang kami ng kanta, kung saan-saan. Ngayon, nung grade 6 na, gumraduate ako, sabi sa akin, hindi ka na makakahawak ng gitara. Sabi ng papa mo? Oo, sabi niya. Anak ko. Bakit? Basta, dadaling kita sa isang lugar na hindi ka na makakahawak. Okay. O di, ano kaya yun?
saan kaya? One day, dinala ako tapos ng graduation, dumating ang pare, Italian eh. Hindi marunong mag-Tagalog. Italian. Kaya kwentuhan sila, kwentuhan. Nung matapos na sila magkwentuhan, ganyan lang ako. Tumayo na lahat. Tumayo rin ako. Nagpaalam na lahat. Nagpaalam din ako. Hindi mo alam na ikaw pala maiiwan doon. Sabi sa Oy, akin, naku, iwan naiwan ka. siya. Hindi man ako nagbabasa ng Bible during that time. Pero when I was in the seminary, remember na 2 months ako umiiyak. Oo. Diba, iniwanan ako. Kasi iniwanan ka doon. Ganito yan eh. Kasi every night, ang pare, yung Italian priest, 12 midnight, umiikot yan kasi dormitory. Nag-inspection sa inyo. Nag-inspection, tinitingnan niya, baka may gising pa, gano'n. Yes. Naririnig ako, umihigbi eh. Talaga? Gumaganon ako. Nilapitan ako. Okay. Sabi, why you crying? Come here. Dinala niya ako sa kwarto niya. Dinadala niya ako sa kwarto, binabasahan ako ng Bible. Ayun. Oo. Pero hindi ko pa alam niya kung ano yung Bible yan. Basta't basa lang siya ng basa ng Bible. Nakikinig lang ako. Ganun. Tapos natutulog na ako. Nakakatulog na ako. Yun. Ka. Tapos nadala na ako. Sige, tulog ka na. Kinabukasan, gano'n na naman. Gano'n, Bible na Bible. Nandun na pala yan. Ganun pala, Mel, ang tao pala, hindi nawawala. Kung ano man ang na-receive, kung ano man dumating sa kanya, hindi nawawala. Forever na yon. Nandun sa subconscious. Ina-absorb mo pala yun. Subconscious pala yon. Wala man sa conscious mo, pero nasa subconscious mo. Lahat, pati yung mga nasa paligid mo ngayon, mga nakakupo ka ngayon dito, lahat yan recorded. Correct. Yeah, record. Parang camera ang ating utak eh. Pero nagbanda ka rin dun eh. Ay, yan nga masaya. Talagang lalabas at lalabas Ang eh, no? purpose was to get rid of that music. Yes. Yun ang purpose na AirPods. Yeah, correct. Kasi sabi niya, magbula ngayon, hindi ka na makakahawak. Ganun ba? Mag-aaral ka na. Sa ayaw at sa gusto mo. Pagdating doon, meron palang gitara doon. May gitara pala. Meron. Happy-happy ang Mike Kompleto. Hanupol. So, hindi talaga napigilan yung pagiging musikero mo sa kahit seminaryo. Oo. Ha? Paano ka nakatuklas ng gitara sa loob ng seminaryo? Meron ng gitara talaga ron. Kasi meron talaga. Kumakanta sa meron mga sila mga kanta-kantahan din eh. activities, no? Activities. Okay. So one day, bumisita. Meron kasing visiting time. Family visit. Yung every month. Once a month. No, Family, Di dumating sila. dumating si Papa. Kompleto. Kompleto. Di dumating. How's my boy? Dumating. Tapos magsabi, very good. Your voice, very good. Okay. Why? He's got a band. Nako, hindi talaga napigilan. Wala talaga. Hindi talaga yun ang napigilan. purpose niya eh. Di, wala rin. Ngayon ko lang nalaman na marami para sa mga kanta mo, halaw din sa Biblia eh. Of course. Diba may ano rin eh, no? From the Meron. Bible, no? Meron, may kinalaman. Like yung ano mo, Guided na ika nga. pati yung ano mo eh, Jethro. nakasalayaw mo eh, Yes, diba? prodigal son yun. Oo. And this is your dining room. Aba, at napakasarap ng nakain. Si Antipolo. Aba, Antipolo, yes, that's why. Very typical Filipino. Antipolo. Filipino fare. May pagka-modern ika nga ang dining area. Mula sa chandelier hanggang sa iba't ibang kagamitan. Yes. Pero itong mga muebles ninyo, dito na ito. Dito na yan. Sa Pilipinas nyo na ito, hindi mo in-import Of from yes. With the abroad. influences, of course, of Mediterranean, may influence ng Spanish, Correct. American. And your kitchen is really so pretty. Marunong ka ba magluto? You should be. You're a New Yorker. Ramen pa, marunong. So your wife loves to cook. Siya talaga, kasi talagang ano yun eh, ang graduate ng nutrition yun. Kaya pala. And the wife, Herbie, come and join us naman. No, I was just admiring your kitchen. Sabi ko, tamang-tama ang size. Yeah. No, for the two of you. Yes. Di ba? And I have another one. And you have a dirty kitchen doon sa likod. Meron pa. Meron It gets pa. dirty because that's where we cook. Oo. Pero Usually otherwise, ganun. it's not the typical dirty kitchen. Oo, not the typical. Mahilig ba kayo mag-entertain dito? Yan ang ginagawa ko sa Eh, kanila. palagi. Pag kayo mga congregation, I think lagi itong naman bahay ito. na to is, Was made for that. was made. For people, for other To feed. people. Dire-diretso yung Exactly. dating ng tao sa iyo. Ang services mo, walang time. Walang Yeah. Monday, Thursday, Friday, Saturday. Oh, what time?
Morning hanggang gabi na yun. So, paano nangyari naman yung ano? Diyos ko naman, ang college mo. Ano ba yun? Nag-umpisa sa medtech? Tapos medicine. Ay, napunta sa fine arts, Medicine. napunta sa psychology. Bakit? Ano yun? Ba't Gulo-gulo, nagkaganon? no? Sige, umpisa natin sa una mo. Pinasok ka ng medtech. Medtech. Yeah, Oh. okay. Did you really want to be Wala in the talaga. medical profession? Hindi, ano yan, alatsamba lang yan. Sabi sa padre, bahala ako, anong gusto ko. Sige, parang sinubukan ko lang. Medtech, mukhang okay kasi sabi, at that time, malakas daw ang kita. Oh, medtech, syempre. Centro Escolar pa. Medical technology. Medical technologies ka, biro mo, laki ng kita. yes, of course. Abroad, gano'n. So, as we go along, pagdating sa chemistry, medyo... kasi musician nga. musician Para bang nagkakaroon ng contradiction doon. Sabi, parang nakukornihan ako, naboboard ako, gano'n. Mga CO2, NH2, mga ganyan siya. Mga gagawa-gawa ka lang. Kung ano-ano pinagagawa. Sabi ko, ay, nako, malabo ito. Subukan ko yung medicine. Pagdating doon sa final exam, Na ano? anatomy. Anatomy. Final exam, cadaver. Ingi. Tapos? Yung cadaver, Ano daw gagawin mo? unang-una, kailangan matibay ang mata mo. At saka, amoy mo, may takip ka naman. Pero kahit may kasi takip, may amoy na yung- pagdating sa formalin, pag hindi mo kaya yun, babagsak ka talaga. Hindi ko, labo ito. Kalokohan ito. Lipat ako sa UST. UST, ano Fine naman? Arts naman. Fine arts, ang layo Fine Arts, no? Ang layo naman, medicine o fine arts. Oo nga eh. Subok lang. Okay. Di nung pagdating sa exam na, mag-exam na, first exam pa lang, semestral. Exam na naman. Semestral. Sige, Sabi sa amin ng professor, bukas, mga children, sabi sa amin. Ang exam natin, magdadala tayo ng babae rito. Ha? Hubad. Ubad? Ubad. Hindi exciting yun Sabi ko, hindi ako na-excite doon. hindi Doon ka agad, naging Bakit? ano na ako. Kasi seminaryan ako eh. yes. Nag-seminary na ako. Sabi ko, Okay. kalokohan ito. Anong gagawin niyan? Sa harap mo, hubad. Hindi na, anong gagawin sa harap nyo? Kututuloy Pipintahin ninyo yung babaeng nude. Oo, nakahubad. Hindi mo matake. Yo. No. Hindi kaya ng powers mo. Hindi kaya. Bagsak na naman tayo dyan. Bagsak na naman tayo sa Tapos, Panginoon ko. finally, takbo na ako sa Iloilo. Ano naman ang kinuha mo doon? Finally, Finally. medyo nagustuhan ko, psychology. Psychology ka Ganda. Sabi ko, okay to. Sigurado to, magagamit ko to. Di, naka-1 taon ako. Pasado. Pagdating sa final, eto na. Ano? Ang exam ng Final exam na naman, Diyos ko, Dad. Kinabukasan, dumating yung contract sa Japan. Kasi before that, meron ng nag-exist na ang Juan de la Cruz, iba nga lang pangalan. Sinabi ko sa father ko, pa, pasensya na dahil ito ng contract, ito talaga ang buhay ko. Umiyak ang father ko. Yeah. First time ako nakakita ng tatay, umiyak. Talagang, At siyam na masama taon man ka lang sa loob ko, pero talagang wala akong magagawa eh. Kasi ayokong, sabi ko sa kanya, ayokong lukuhin ang sarili ko at saka kayo. Di ba? Pinagbibigyan ko lang naman kayo. Kasi gusto niyo ako maging graduate na merong May degree. May degree, whatever, gano'n. Pero hindi talaga yun eh. Hindi para sa'yo. Hindi para sa akin. Oo nga. So, yun, malis ako. Punta ka ng Hindi Japan. kami nag-uusap for many years. Many years. Mga 2, 3 years and then. Taong 1967, nang umalis si Mike sa Pilipinas patungong Japan, doon tumugtog siya sa mga bar at nakapag-record din ng ilang album. Ngunit makalipas ang 1 taon, bumalik din si Mike sa Pilipinas. Di niya inakalang narito lang pala ang hinahanap niya. Si Wally yan, dito na, di ba? Ngayon, nung dumating ako, may banda siya. Natural, hindi kami pwede magsama kasi may banda siya. Nagtayo ngayon ako ng banda. Kasama ko si Edmond Portono, patay na rin, Sumalangit Nawa. Tapos si Birlador, Sumalangit Nawa rin. Tapos si Bob Rason, anak ni Delia Rason. Yes, gitarista, magaling yun. Ang galing, husay. Ako ang bass player, siya ang gitarista. Tapos si Alex Cruz, ang tatay ni Ira ng Bamboo. Yung Ira, gitarista. So yun, nabuo yun. At nung wala kami pangalan, one night, kami dalawang ni Edmond, sabi ko, anong pangalan natin? Sabi niya, John of the Cross. John of the Cross, sabi niya. Sabi ko, Tagalogin mo.
Juan de la Cruz. Oh, di ba? Yun ang naging pangalan niya, Juan de la Cruz. 1968, nang mabuo ang Juan de la Cruz Band, na nooy 6 pa ang miyembro. Dekada 70, nang nalagasan ng mga miyembro ang banda. Sa huli, naging 3 na lamang silang naiwan. Si Joey Pepe Smith, si Wally Gonzalez at si Mike. Mabilis na sumikat ang Juan de la Cruz Band dahil na rin sa kakaibang tugtugan nila at mga kantang napamahal agad sa masa. Tulad ng Teacher's Enemy No. 1, Ang Himig Natin at iba pa. Pero sinong mag-aakalang ang ilan pala sa mga kanta nila ay hango sa Biblia? Ngayon ko lang nalaman na marami pala sa mga kanta mo, halaw din sa Biblia eh. Of course. Diba Yeah. may ano rin eh, no? From the Meron. Bible, no? Meron, may kinalaman. Like yung ano mo, Guided na ika nga. pati yung ano mo Jethro. nakasalayaw mo Yes, diba? prodigal son yun. Oo, Yes. no? Interesting. So, Sige nga, isa-isahin mo nga sa amin, yung mga kanta na sinulat mo, Okay. no? At naging mga hits na meron pala itong kinalaman Yes. at halaw din sa Biblia. Yun, yung mga sinulat ko, hindi ko nga alam na anda sa Bible yun. Doon pala lumalabas, ano? Oo. Yung mga na-absorb mo nung nasa seminaryo ka. Siguro yung dala-dala ko from seminary was devotion and morality Yes. and ethics. Sige, yun ang dala ko. Hindi ko alam kung ano yun, di ba? Sabihin, kaya lumalabas kasi ang main focus ng mind ko, pag nagsulat ako, is to help people get messages na morality and ethics makuha nila. Yes, yun ang yung nasa isip ko lagi. Rock band? Yes. Rock band ng may misyon? Yeah. Ano ba yun? Kaya nga, no? Rock band Hindi, na kasi, may misyon sa kaya lang sa nasasabi mundo. mo ngayon, kasi Oo. ang mga lyrics ngayon, talagang ano na palasak na Parang hatred ang mga lyrics ngayon, di ba? Mga jealousy, envy, hatred, pride, mga Yeah, greed, yung yeah, mga... yeah. Pero, Nung panahon nung panahon natin, na yun, ano? asiwa yung magsulat ng gano'n, yung parang magme-mensahe, parang magpipreach ka sa kanta, parang asiwa, no? Pero wala akong ibang masabi. Yun lang. Pero, okay, yung balong malalim, Balong malalim. O, sige. gusto niya mag-swimming Oo. sa balong malalim. Oo. Hindi naman po pwede sapagkat madilim. Ano yun? Ano nga yun? Ba't ka magsiswimming sa madilim? Matalinaga. Gusto niyang mag-swimming, sabihin, gusto niyang, kasi na-realize ko yung words na yon, John 3:19. Nasa John 3:19. Ano? Nakasulat doon, the light has come into the world, but the people love darkness. Oh. Yun. So kasamaan pala yung ano, Malalim. nagsiswimming sa kasabalon na madilim. Yun. Ayun. Liwanag, ano? Oo nga, no? Liwanag. Pero hindi ko alam yun na nasa Bible. Basta lumabas na kasi gusto niya mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman pwede sapagkat madilim. Ang maganda yung second verse. Yung second verse, gusto pang kumain. Kumain ng kumain. Hindi naman nabubusog sa kanyang kinain. Okay. O ano yung sabihin nun? Ang ibig sabihin pala nun, man does not live by bread alone. Okay. Ibig sabihin, ang kakainin natin, ang salita ng Diyos. Oo. Yung kinakain mo ngayon, Kaya hindi nakakabusog eh. hindi, mamaya magugutom ka na naman yan eh. Mamaya pag kinain mo yan, gutom ka na naman. Kagaya ng tubig, ganun din yun. Pero at that time na ginagawa mo yung kanta, hindi mo naiisip yun, Wala. no? Na ito'y nakalapat sa Biblia, no? Hindi mo naiisip. Wala. Basta't Bakit? lumalabas Kakaiba lang ka yan. nga, Mariosep. Sa kabila ng kanilang tagumpay bilang isang banda, dumating ang panahong nagkawatak-watak din ang Juan de la Cruz Band. Ngunit si Mike, ipinagpatuloy ang kanyang solo career. Sa katunayan, nagkaroon pa siya ng ilang solo album at concert dito sa bansa. Sa panahong ito din siya nakilala bilang Jeprox. Habang nasa abroad, nagkaroon si Mike ng isa pang pagsubok na nakapagpabago sa kanyang buhay. Inside, na yung fear na yon, extreme eh. Extreme yung fear na nasa loob ko na hindi kakayanan ng mga tao eh. Did you go Tinitiis get ko lang. professional help? Hindi na. Hindi ka nagpa-psychiatrist Hindi na. or... Kasi hindi ako naniwala eh. Oh. Parang dumadating na sa akin, meron nagsasalita sa akin
within me. Huy, iba na yun, oh. Wala, pero... Ikaw talaga, oh. Ayan, hindi, Iba hindi. na yun kung meron nagsasalita. Okay yun. Okay nga lang yun. Huli kaming dinala ni Mike sa attic kung saan makikita ang iba't ibang music memorabilia niya. Makikita rin dito ang isang portrait ni Mike na bigay pa ng isang tagahanga. Siyempre, hindi mawawala ang naglalakihang boots ni Mike. Pati na ang kanyang signature berets na palagi niyang suot kapag tumutugtog. At ang talaga namang kahanga-hanga ay ang mga lumang jacket ni Mike na iniingat-ingatan daw niya. Naku, ang mga leather jacket. At ang mga botas. Ha? Preserved from way back? Yes. Ah, talaga? Yan. Naku, kabigat. It is so heavy. Sa New York pa yan. This is your family. Yes. Is this your daughter? My daughter. She is beautiful. Beautiful misis eh. Beautiful ang misis. Yeah. Ano, beautiful ang daughter. Yeah, tatlo So, pa lang sila. where is she now? Is she Miami, Florida. married? She's married. She's with the family. May family na At saka siya. meron na siyang anak din. Aba, di may apo ka na. Meron na apo. Happily may apo na. 1 year pa lang. Samantala sa paligid, makikita rin ang mga award na natanggap ni Mike sa loob ng 45 taong career. Agaw pansin naman ang mga litrato ng albums ng Juan de la Cruz Band. Pati na ang albums noong naging solo artist si Mike. Ginawa rin niyang disenyo sa kwarto ang ilang lumang litrato niya na nagpapakita sa mga naranasan niya sa kanyang buhay. Ito yung mga panahon ninyong bata pa kayo. Yan. oo. Ito, yung mga litrato, malalaki. Yes, yan. Yan yung sinasabi ko sa mga banda ko sa States. Sa Amerika yung mga banda mo na yan, in New York. Oh, si Ray Valera. Ray Valera. And Freddie Freddie, Aguilar was yes. also a guest of Yan, ours. Saga yan, sa Canada. Canada naman yan. Ang pangalan ng grupo namin, Saga. Saga. Anong grupo din ba kayo? Of course. Ah, talaga, Yes, ha? may album din. Oh, fantastic. Ito yung sa Japan, yung sinasabi mo. Oo, unang-unang experience mo sa Japan. Iniyakan ng father ko. Yan. Oh. Nakilala rin si Mike bilang mentor at songwriter ng grupong Hagibis na sumikat din noong 1980s dahil sa mga kantang Legs, Katawan at Babae. At kahit wala na siyang banda, hindi inakala ng marami na aani pa rin siya ng tagumpay, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Anong ginagawa mo sa New York? What were you doing there? Nainis ka na ba sa buhay sa Pilipinas? No, At hindi. pumunta ka doon? Hindi. Talagang nagkataon lang. It so happened lang na I was sent, sabihin, una inanyahan ako ng parents ko kasi citizen sila eh. Citizen sila nag-migrate na yung mga Nag-migrate na sila. yung Sige, mga punta ka parents rito. mo. Di napunta kami. Dala ko na yung pamilya. Pamilya kong pamilya. Yun. So, kailangan magtrabaho, of course, di ba? So, kahit anong trabaho, pinasukan ko na. So, yun. Mike Hanupol ka na noon eh. Yeah. So what? Nag-umpisa ka ulit So what? sa New York. Kasi ang Mike Hanupol sa akin, hindi dumating sa ulo eh. God bless. Yun lang ang masasabi ko. Nasa paalagi. Pero nagtrabaho ka ba doon bilang musikero? Oo, of course. Marami akong bandang na itayo doon. Ang dami. Ang mga Americans, puro Americans. Hindi ako makakakuha ng mga Pilipino. Usually kasi magagaling na Pilipino. Hindi mo makikita pakalat-kalat yan eh. Kasi of course, nandun yan sa mga key city, tsaka sigurado mga kasama niyan, mga high level din, high caliber musician din. Did you succeed as a musician in Yes. New York? Oh, yes. Pero You think, hindi, did you, in terms, not in terms of recording. No, no. Sige. Ang success lang doon, I was able to feed the family. That's it. Yun So lang. financially, it paid well. It paid well. Saan ka nagpa-perform? Iba-iba. Iba-iba. There was a time I put up a band, American band. Ito, yung treatment sa amin as American band, I did not experience this treatment here in the Philippines as a star. Really? No. Big time, ha? Big time doon, ha? No. Talaga? Yun, just an ordinary band. We were just an ordinary, nothing. Wala, hindi kami kilala. And we were hired to play for 2 months, 3 months. Every Ang week? bakasyon namin, 3 days na yon, mamimili kami kung saang state.
Mamili kayo. Meron Kung kayong saan mo gusto piloto. pumunta? Meron kayong piloto, sariling piloto. Wow, private pilot, ha? Private plane. Pilot, private plane. Ililipad kayo doon kung saan nyo gusto. Na-experience ko ba yun dito? Oo Wala. nga. Ay, syempre Nothing. naman. Eh, ang bayad. Pati bayad. Pati bayad, Matindi. big time. Of course, big time. Big time ang bayad Big doon. time. Buong pagmamalaking ipinakita sa amin ni Mike ang kanyang guitar collection. Pero ano ito? Ay, mag-gitara ilan? Oh. Yan. Ito, bass. Yung ginagamit kong bass. Ito naman, guitar. Oo. So ito ano mo na lang yan? Souvenirs mo na lang. Yes. You don't play them anymore. Sometimes Oh, I do. you still do? Sometimes. Tapos na sa loob, eh parang kwarto yun na may Yan. isang ilaw na nasa gitna. Yan. Ano ba yun? Parang, dyan ako natutulog. Of On course, ano. purpose yung ganung ilaw na isa. Parang ano yan eh. Concentration, parang meditation. I noticed That's right. iba mga libro eh. Yes, Hebrew. Ano ba ito, Hebrew? Hebrew, yes, So Hebrew. you read Hebrew books? Of course, yes. Aha, and you trained Yes. in understanding in the language? Yes, yes. In Israel? Yes. Oh, Exactly. kaya. Yeah. Kaya, all Oh. of them are in Hebrew. Talmuds. Ito, Talmuds ito. Oo. Yeah, Talmuds is the term ng mga Judaist teachers. Ang Talmuds ay soul of the scripture. Okay. The soul of the Bible. Yes, yes. Aha. So, 72 volumes yan. Andun pa sa kabila. Ang ganda. Habang nasa abroad, nagkaroon si Mike ng isa pang pagsubok na nakapagpabago sa kanyang buhay. Although napunta na ako sa iba-ibang mga music banda, yung mga scenery, yung mga secular music, yung mga talagang profane na lugar, profane lugar. So, nandun pa rin yung aking devotion sa loob. Tapos, one day, actually, yung nagtitrigger sa akin na bumalik sa ganong klaseng state of mind, awareness, nagkaroon ako ng this is after Juan de la Cruz na. After Mike Hanupol na. Mike Hanupol ka na nun. Oo. Nagkakaroon ako ng parang peer anxiety. Nag-anxiety Yes, ka? nagkaroon akong peer anxiety. Okay. Yes. Natatakot ako sa lahat ng bagay. Kung anong naririnig ko, anong nakikita ko, lahat na nakikita ko, kinatatakot. Ano nabasa ko, ano narinig ko, natatakot ako. I mean, lahat kasalanan ko eh. Okay. Ganon klase. So, hindi ako makausap. Hindi ako pwedeng kausapin. Hindi ako pwedeng makipag-usap. Oh. Lumalayo ako sa mga tao. Ang gusto ko lang Parang you went into depression, parang gano'n. Hindi rin depression. Kasi depression, may problema ka sa buhay eh. Okay. Di ba? Dito, parang Materially, anxiety. hindi ko alam kung ano ito eh. I cannot explain. Because I'm really scared of things that I see. Parang... Even if there is no danger, Wala. there is no danger. Wala Basta takot ka lang. Walang humahabol sa akin eh. Wala naman Wala, eh. Wala akong atraso ng mga tao. Wala eh. Oo. There's a fear lang within me, inside, na yung fear na yon, extreme eh. Extreme yung fear na nasa loob ko na hindi kakayanan ng mga tao eh. Kung ordinaryo ka lang, babagsak ka. Talagang Really? Oo eh, talagang magbibigay ka. Did you go Tinitiis get ko lang. professional help? Wala, hindi na. Hindi ka nagpa-psychiatrist Hindi na. or... Kasi hindi ako naniwala eh. Oh. Parang dumadating na sa akin, merong nagsasalita sa akin within me. Uy, iba na yun, oh. Wala, pero... Ikaw talaga, oh. Ayan, hindi, Iba hindi. na yun kung meron nagsasalita. Oh, yeah, okay yun. Okay nga lang eh. Kasi, Oo. ibig sabihin nun, kinakausap ka na ng Panginoon. Ah, Yes, ito hindi- yung iyong awakening. Ito na yun, awakening, awareness na. Awareness mo, oo. Realization. Sabi, Okay. hindi yan ang buhay mo, ito ang buhay mo. Parang ganyan. So, parang nag-withdraw na ako sa mga dati kong kasama, mga dati kong ginagawa, ayoko nang gawin. Nimbita ako na isang kaibigan ng may bahay na Christian. Sabi sa akin, Mike, sumama ka kasi meron ditong, ang sinasamahan ko, Messianic. Messianic daw. Messianic. Messianic. Ano ba ito Messianic? Sabi, basta tingnan mo lang, di puntahan ganyan. Ngayon, pagdating ko ron, nag-introducing na, gano'n, sino-sino ito. Born again din daw, pero Messianic. Okay. Messianic, ano kaya Messianic? Ngayon, as we go along, the course of time, naintindihan ko yung Messianic. Yun pala ang ibig sabihin ng Messianic, yung Hebrew context. Hebrew, Messianic,
Kasi Messianic is Messiah. Messiah, the word Messiah, Moshiach in Hebrew, yung pala ang talagang totoong Messianic, yung nagpunta ka sa Hebrew. Bumalik ka sa original. Kasi yun ang talagang mag-explain kung ano ang nilalaman ng Bible. So, research na naman ako, nag-aaral ako. Aral na naman ako. Bakit ganito? Punta ako sa Israel, aral ako ron. Aral ako sa New York, aral ako sa Canada. Lahat pinapasukan ko. Ngayon, lumabas yung sagot kasi kaya pala napakaraming simbahan at iba-iba dahil sa translation. Ng Bible. Yes. Ang translation kasi, hindi pinag-aaralan ng mga tao no? Basta biyasa lang nabasa, hindi nila alam na translated yon from Hebrew, which is the original. Nung ibigay ang Bible sa Mount Sinai kay Moses, Hebrew yun. Matapos ang kanyang mahabang paglalakbay, nagbalik loob muli si Mike at naging isang Jewish Messianic teacher. Pero yung dating, Mike Hanopol na naka-leather jacket, naka-beret. Alam mo na, Steinberger na gitara, Yes. di ba? O yun, wala na yun. Kinalimutan mo na ba yun? Yeah. Yung Jeff Rocks nga tawag. Hindi, pag hiningi ng pagkakataon, okay lang. Pero, kasi as a teacher na pag-aralan, ego lahat yun eh. Ego lahat yun. Yung pananamit na gano'n is ego. Lahat ego. Everything is ego. Okay. We must get rid of our ego kasi yan ang nagiging sanhi ng failure ng nation. Sa ganda at laki ng bahay niya, abay, sino mag-aakalang ang rock legend pala mismo ang naglilinis ng kanyang sariling bahay? Marami lang kaming naging katulong. Di marunong magtrabaho eh. Kaya napilitan kaming alisin na lang yon. Kami na lang lahat. Abay, napaka-metikuloso pala nitong si Jeff Rocks. Gamit ang paborito niyang mop, naglilinis pala siya mula ground floor hanggang third floor. Una, nagtatakbo muna ako dyan, lakad-lakad. Tapos, pag nakatakbo na ako, nakalakad na ako, tutuloy ko na sa paglinis. Total, parang exercise din naman to eh. Buti pa nga ito sa exercise eh. Talagang lalabas ang pawis mo rito. Matapos maglinis, diretso naman siya sa synagogue o prayer room na dating garahe niya. God bring deliverance, the King shall answer us in a day. We call everyone. Kasama mga tulad niyang Jewish Messianic, nagdarasal sila rito araw-araw. But if one we did envy spices, he would be subject. Bago magsimula, sinusuot ni Mike ang tefillin o leather boxes na naglalaman ng ilang salita mula sa Torah o libro ni Moses. Hinihipan din niya ang shofar na gawa pa sa sungay ng mga tupa. Passion, long life, and abundant livelihood, and redemption from before their Father who is in heaven, and say Amen. Amen. May there be So, yung ginagawa namin yan, actually, nagre-repair kami. Ating mga kaluluwa. At hindi lang sa aming kaluluwa, kundi pati sa inyo, pinagdadasal namin kayo. Kasi isa lang naman tayo lahat eh. Isa. The universe is just one whole. Soul. Upper and lower. Higher, supernal, and lower. So, isa lang yan. So, yung mga soul na yan, dapat isuli natin sa Creator na lumikha na malinis. Hindi ba nakakahiyang isuli ng marumi? Hiniram mo na nga lang. Hiniram mo lang yan eh. Yitzchak, everyone, our God, the God of our forefathers. Umaabot raw sa 3 oras ang morning prayer nila at nagpapatuloy muli bago matulog sa gabi. Sa panahon natin ngayon, I believe, siya lang yung nag-iisa na binigyan ng Panginoon Diyos ng anointing, ng wisdom pati. Kasi ang pag-aaral niya talagang direkta sa Panginoon eh. Nakikita namin na nasa Kanya lahat yung dapat naming malaman na katotohanan.
Sa ngayon, inilalaan na ni Mike ang kanyang talento at sarili sa Panginoon. Hindi ka ba na, ngayon, hindi ka na tumutugtog, no? At yan, tama ba yun? Dahil Tumutugtog ako. Tumutugtog pa rin, pero with service to God na. What does that mean? How does that go? Well, in our congregation, we sing. You sing. We sing. So, I make use of that talent na nakakapag-compose pa rin ako ng kanta kahit pa paano. Pero yung dating, Mike Hanopol na naka-leather jacket, naka-beret. Alam mo na, Jeff Steinberger na gitara, di ba? O yun, wala na yun. Kinalimutan mo na ba yun? Yung Jeff Rocks nga tawag. Hindi, pag hiningi ng pagkakataon, okay lang. Pero, kasi as a teacher na pag-aralan, ego lahat yun eh. Ego lahat yun. Yung pananamit na gano'n is ego. Lahat ego. Everything is ego. Okay. We must get rid of our ego kasi yan ang nagiging sanhi ng hindi nagiging failure ng nation because of ego. Pero, what is your plan? Of course. With your music career now, sabi mo, hindi naman dead, no? It's not dead. So, pero ano ang intention mo? Anong gusto mo mangyari? Hindi, dalawang klase kasi yan eh. Ang life ko, dalawa, no? Ngayon, spiritual and physical, material. So, ang naging problema sa material, yung trend ngayon, iba na eh. Sabihin, miski na sa Amerika, naghahanap sila ng mga bagong talent, bagong uso. Ibig sabihin ba nun? Maswerte ka nung panahon mo. Di ba? Napasikat mo ang napakaraming kanta na hanggang ngayon ay nandiyan. Ayun, ang eternity. Yung eternity. Hindi na mawawala yun sa sa music history of the Philippines. Di ba? Paano naman yung mga bago? Yeah, magandang tanong yan. Kasi, well, masasabi ko lang talaga dyan, nalagay lang sila at na-expose lang siya, dumating, nadatnan sila ng ganong klaseng sitwasyon. Wherein there came out the high technologies, yun ang problema eh. Kasi sa amin, during that time, low-tech pa eh. Low-tech. So, kailangan maganda talaga ang boses mo. Diba? Hindi na cure ng ng computer. At saka, pure, walang mga dagdag. Adulteration. Yeah, exactly. That's what I mean. Wala talagang raw. Kung maganda talaga. Hindi pinapaganda. Yeah, hindi talaga pati yung mga sadyang gitara, maganda. raw. Sound ng gitara, raw. Everything is raw. Alam mo, Mike, marami kang pinahanga eh, lalong-lalo na nung mga panahon yung mga Jeff Rocks, mga kung ano yan. Anong mensahe ang maiiwan mo sa mga fans mo? Never give up. Never give up. Malaman yun. Sabihin, it's up to you what you want to mean with that. Pero kahit ano man na i-meaning mo dyan, doon pa rin babagsak eh. Never give up. Whatever, in your life, in your pursuit, your happiness, if you pursue with this, whatever, righteousness, hindi naman siya pwedeng pigilan ng Panginoon eh. Ang Panginoon hindi mo ipigil. Hindi ka pwedeng pigilan sa free will mo. Binigyan tayo ng free will, kaya nga tinawag na free will eh. Paano magiging free will? Sa iyo yun eh, kung ano gusto mong gawin. Hindi ka pakikialam. Pero? Hindi siya nakikialam sa free will mo. Pero kung ano man ang piliin mo doon, alam niya nang gagawin. So, ibig sabihin kahit na gano'n kang kasama, yes, meron pa ring kabutihan na nag-iintay sa'yo. Of course. Kaya Huwag ka mag-give up na hanapin kung nasaan yung kabutihan na yon para sa'yo. You got it. Correct? Never give up. Never give up. Amen. Thank you so much. Baruch Hashem in Hebrew. Okay. In Hebrew, usually pag nagpapaalam kami, meron kami blessing na in Hebrew, Yeberekecha Adonai V'yeshmerecha, Yaer Adonai Panabilecha Bihumnecha. Yisa Adonai Panabilecha V'yeshemilecha Shalom. Ibig sabihin nun, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His countenance upon you and give you His peace. Shalom. Amen. Shalom. Bagamat nagdesisyon nang tumigil sa pagtugtog si Mike, hindi maikakaila
ang kahalagahan ng mahigit 3 dekada niyang career. Ang musika niya na sumasalamin sa mga hinaing at pangarap ng mga kabataan noon ay patuloy na pakikinggan ng mga susunod pang henerasyon ng mga musikero sa ating bansa. Ako po si Mel Tiangco. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo kaming silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse.